Magandang araw, isa na namang Tagalog na Math at ako pa rin si Sir. Okay, so this time, ang pag-uusapan naman natin sa video na ito ay tungkol sa solving polynomial equations or sa ibang tawag, finding the roots of polynomial equations. Okay, hanapin natin yung mga values ng variable sa isang polynomial equation kung saan magiging masasatisfy yung equation. Ang malimit natin, 0 lagi. So, tingnan natin sa ating example. Okay, let's have this example. Okay, I have a polynomial equation. Okay, factored out na siya. Okay, so I have x minus 2 multiplied by the quantity 2x plus 3 multiplied by the quantity x plus 1 is equal to 0. So, yung ating polynomial equation is naka-factor in factored form. So, paano natin ito ginagawa? So, i-equate lang natin ang bawat factor. Meron tayong tatlong factor. I-equate lang natin sila sa 0. So, gawin natin. Let's do this, okay? So, hatiin natin ang ating sulatan sa tatlo. Yan. So, we have x minus 2 is equal to 0. 2x plus 3 is equal to 0. And x plus 1 is equal to 0. Bakit natin siya na-equate sa 0? Kasi nga, sa equation natin, 0 yung 0 siya naka-equate. Ito yung 0 natin. So, ine-equate natin lahat ng ating factors sa 0. And then, just find the value of x. So, madali lang to. So, pag ganito itsura, just transpose lang natin. So, x is equal to positive 2. In this situation, so may isa na tayong root, which is positive 2. Dito naman sa pangalawa, sa kabila, transpose natin ang 3. We will have 2x is equal to negative 3. Divide both sides by 2. We will have x equals negative 3 over 2. So, ito na yung pangalawa nating root. Next, just transpose yung 1. We will have x is equal to negative 1. So, ito na yung ating pangatlong root. Okay. So, ayan. Yan, isa tayo ng konti. Taas natin ng konti para mas kita. So, meron tayong tatlong root. Meron tayong tatlong sagot. Okay. So, we have 2, negative 3 over 2, and negative 1. So, yan tatlong yan, lahat yan ay solution sa polynomial equation na nasa itaas. Okay. So, yan yung ating ginagawa. But, what if, ang situation natin is, hindi naka-factor form yung ating polynomial. For example, let's have 2x cubed minus x squared minus 4x plus 3 is equal to 0. Okay. So, anong gagawin natin dyan? The first step is to factor the polynomial. Kailangan muna natin siyang i-factor. Okay? So, pag na-factor natin siya, nakukuha na rin natin ang kanyang root at the same time. Okay? Posibleng mangyari yon. So, sa last time, may binanggit ako tungkol sa factoring polynomials using synthetic division or the factor theorem. Maglalagay ako ng link dyan sa paligid kung gusto nyo balikan yon. So, pwede natin gamitin yon. Halimbawa, gusto kong i-factor ito. Siyempre, nabanggit ko rin doon, ang posibleng factors nito is, titingnan natin yung factors ng unang term sa kanong pangalawang term. So, ang factors ng 3 ay 1 at 3. Ang factors ng 2, yung unang coefficient is 2 at 1. So, alam na natin, posible na ang dulo ng ating isa sa factors natin is 1, 3, 2. Hindi masyado kita yung 2. 2 at 1. At posibleng isa rin dyan ay root. By the way, ang ating polynomial equation ay may degree na 3. Ayan. So, ang degree natin ay 3. That means, meron tayong tatlong root. Tatlo ang sagot sa polynomial equation na ito. Meron tayong tatlong root. Kung ano ang degree ng equation, yun din ang bilang ng sagot o ng roots niya. Okay, let's try. So, paano natin gagamitin yun? Pwede natin gamitin ang factor theorem. Kukuha tayo ng isa sa mga factors na ito and gagamitin, isa-substitute natin sa value ng x
Pag naging 0 ang remainder, o ang dulo pag minanipulate natin, that means it is a factor. Let's try, anong maganda rito? 1, 3, 2. Let's try positive 1. Okay? So, nga pala, sabi ko nga, pwedeng negative 1, positive 1, negative 2, positive 2, negative 3, positive 3, positive, negative 1, maalin dun yung mga pwede nyo gamitin. So, try ko muna ang positive 1. So, unang nyo pwedeng gawin is to substitute P of X into P of 1. So, substitute lang natin yung lahat ng X ng 1. So, magiging 2 times 1 cube, minus 1 squared, minus 4 times 1, 4 times 1, plus 3. Dapat maging equal siya sa 0. So, 2 times 1 cube is equal to 2 minus 1. 4 times 1 is 4 minus 4 plus 3. 2 minus 1 is 1, minus 4 is negative 3, plus 3 is equal to 0. So, therefore, dahil nag-0 tayo sa dulo, yung ating 1 is one of the roots. So, nakuha na natin yung isang root, which is 1. Dahil nga, nag-equal siya sa 0. So, pwede na rin natin i-divide sa synthetic division using that same factor. Kung gusto nyo, pwede rin diretso tayo sa synthetic division. Pwede agad kayong dumiretso sa, kunyari, hindi tayo nag-factor theorem, pwede tayong dumiretso sa synthetic division. Let's say, 2, negative 1, negative 4, 3. So, gamitin natin ang 1 sa synthetic division. We'll have 2 times 1, 2, add 1, multiply 1 times 1, 1, negative 4 plus 1 equals negative 3, negative 3 times 1 is negative 3, 3 plus negative 3 is equal to 0. Pwede rin ito ang una natin gawin. Divide muna agad natin siya sa kung alin yung napili natin dito sa ating factors. At pag naging 0, since 0 na ito, that means yung 1 is one of our root. So, meron na tayong isang root. So, ang isang root natin ay positive 1. Okay? So, positive 1. So, tingnan natin, ano pa yung mga factors niya. So, nakuha na rin natin yung factors niya. Pwede tayo dito sa synthetic division kumuha. Okay, we will have, dahil kanina ito yung x cube, gagawin, ito ngayon na magiging x squared. So, we have 2x squared minus x, plus x rather, plus x minus 3. So, equate pa rin natin siya sa 0. Now, we can also factor this out. Okay? Paano naman natin ipa-factor itong 2x squared plus x minus 3? Again, pwede tayong mag-factor theorem or pwede rin direkta tayong synthetic division o gusto nyo long division. So ako, ganun pa rin ang isipin natin. Ano po pa rin ulit yung factors ng unang term at ng pangalawang term. So, we have 1, 2, at 3. Mamimili tayo dito kung alin ang ating, 1, 2, at 3. Mamimili tayo dyan kung alin ang ating gagamitin. Das natin. So, simulan ko ulit sa 1. So, positive 1, negative 1, positive 2, negative 2, positive 3, negative 3. So, I can test kung pwede siya ng negative 1. So, I will have, pwede siya ng 1. 1 sa synthetic division. So, I have 2, 1, negative 3. So, I will solve. Bring down 2, 2 times 1, 2, 1 plus 2, 3, 3 times 1, 3, negative 3 plus 3 equals 0. Therefore, 1 is also a root. So, meron tayong dalawang 1 na root. So, taas ulit tayo dito. Yung isa nating root ay, 1 din. Okay. So, next, dahil kung ito kanina ay x squared, x, constant, ito ay magiging x na lang. So, we will have 2x plus 3. So, ito pa yung ating huling
factor. And then, equate lang natin siya sa 0. So, transpose 2x equals negative 3. Divide both sides by 2. X equals negative 3 over 2. So, eto na yung ating last root. So, we have negative 3 over 2. So, nakuha na natin yung tatlong root ng ating polynomial equation. So, kung natatandaan nyo, pwede nyo rin gawing i-factor muna itong ating tawag ito, quadratic equation, polynomial in degree 2, using factoring, using yung pinag-aralan nyo in lower grades na factoring polynomials. Pinag-aralan nyo ng grade 7, grade 8. So, pwede rin gawin yon. So, the first thing, kung siya ay naka polynomial form, hindi factored form, is ifa-factor muna natin. O kung nalilito kayo mag-solve agad ng dire-diretso, sabi nga, dahil pwede nyong ilista muna yung mga factor. So, kung yun ang gusto nyo. Pero, mas mabilis kung after nyo ma-trial and error, dahil nag-zero na kayo, basta nag-zero na kayo sa ating remainder, that is true factor theorem. Dahil zero ang ating remainder, obviously, that is a factor or that is a root. Root na agad yung ating i-divide na yun. So, 1, 1, negative 3 and a half. So, that's how you find the roots of polynomial expression o ang imong tawag, that is solving polynomial equation.